Logging or paglalagbo ay hindi naman ito isang task lang na tinatawag sa isang security, kundi ito isang responsibilidad po nating mga security personnel ang mag-logbook, mag-entry or kumuha ng mga details kung ano man nangyari sa area ninyo, kasi ito ay responsibilidad na ating gagampanan bilang mga security guard. Paliwanag po natin, kapag tayo nagre-record lahat ng mga any eventualities o anuman, araw-araw iyan po ay responsibilidad. Bakit? Kasi dito lahat kukunin or mga tanong kung ano ba yung nangyari sa area mo. Dito rin bubusisiin kung may mga problemang mangyayari. Logbook ang palaging hinihingi ng client natin, kasi hindi naman pwedeng masabi mo lahat, mailagay agad sa isip natin kung ano yung nangyari sa buong duty mo. Kahit nga ilang oras pa lang yan makakalimutan mo na kung ano ba nangyari kanina. Kaya by means of logbook, dito na preserve yung mga information na nakukuha natin. Lahat, ano man yan, mapa mga delivery yan, lahat ng nangyari transaction yan, sino yung dumating. Kaya dapat ang security guard, number 1, matatas siya rito, abisado ang lahat or alam paano gawin yung logbook. Hindi naman kailangang fluent ka in English when it comes to logbook, kahit magtagalog ka. Hindi naman tayo mga foreigner na sobrang gagaling sa English Kung talagang hindi mo na ma-English yan at talaga namang kailangan, sulat mo ng Tagalog. Marami tayong interpreter. Hindi ka marunong mag-Tagalog, mag-Ilocano ka, mag-Bisaya, or whatever language that you want, will do. Pero imposible naman, di ba, na hindi mo alam yung lengguwahe ng Pilipino. So yun, kasi iba dyan, parang gustong isulat kasi English, ayaw na lang. Kasi alam mo, nagsisimula naman lahat sa basic Kunti-kunti, kahit Taglish yan, English Carabao na sinasabi, okay lang yan. Huwag kayong mahiya. Later on, marirealize mo marunong ka na pala. Basta ipulpil mo lang na mag-i-English ka na paunti-unti, dahan-dahan. Sa susunod yan, alam mo, nakabisado mo na lahat. Bakit kanyo kung bakit ganun sila? Katamaran lang Tinatamad. Medyo maulan po ang paligid kasi tagulan talaga, muulan. Kahit namulan we have to walk para sa ating health. Ano po? So kailangan po yun. Huwag tayo kasi ang paglalagbok, akala nyo tinitake for granted lang. Marami kasi akong area na na-handle din. Nakakapagtaka. Walang mga logbook. Hindi nila nilalagyan ng logbook yung kanilang mga post. Sabi ko, bakit walang logbook? Yung pa sabi ng officer namin, sir, alam mo na, pag walang logbook, may hocus-pocus dyan. That is the standard kasi yung logbook na wala tayong itinatago. Di ba, kung iyan ay talagang medyo sensitive na i-confidential natin, huwag ilagay sa logbook. Pwedeng inform sa mga officer. Meron kayong sariling logbook na nilalagay yung mga mahalaga na excuse me, hindi pwedeng mabasa ng iba. Confidential, kumbaga, di ba? Inform sa officer. Kasi at the end of the day, pwedeng matanong kayo. Ngayon, ano isasagot natin? Wala po, sa nakalimutan ko. Hindi po dapat katwiran niya ng mga security guard na nakalimutan. Wala po kasi kaming logbook. Record niyo lahat. Ito yung pinaka susi nabubuo sa anumang mga tanong pag may nangyari mga insidente, or kahit hindi insidente yan, wag natin sabihin na during emergency lang. Hindi, pwede rin sa recommendation, di ba? Nakita natin na ito siya pala yung gumawa, na recommend natin dahil sa logbook. Di ba lagi sinasabi ng mga client, patikin ng logbook OIC, busy pero ng logbook ninyo, especially sa mga staff, kailangan po naka-record yan. Kasi hindi biro, kasi marami din akong handle din ng mga dati pa na sa ibang mga detail, kasi siyempre ang agency kasi madaming handle silang mga property. Ngayon sa ibang mga property, meron talagang security organizer, siya yung nag-handle ng buong detachment sa lahat ng mga building. Nagtanong sila, marami kasi nagkaroon ng kaso ng payroll padding. Ngayon tinanong ang mga officer daw, DC, na about sa mga in-out ng mga staff. Walang record sila. Kasi nagbibisa sila, may biometric, bahala sila. Siyempre machine yan pwedeng mamanipulate yan Ngayon walang record. Siyempre lahat ng detachment tinamaan, handle nila. Siyempre pati ako natanong din. Ikaw ba, commander, meron ka ba diyang record ng mga staff? Yes sir, meron po. Kasi marami nang natanggal ng mga officer that time dahil nga doon sa kaso na yon.
ilang detachment nila ang nawala dahil nga, mga officer na palitan dahil nga walang mga record ng staff. Ay siyempre hindi dapat yan hindi yan dapat ini-emphasize or ini-inform pa ng mga client about yan, kasi that is standard operating procedure yan, is OP na yan. Regardless hindi man nila sabihin, you have to do it as an officer. I-initiate mo yan sa area mo. Ako basta dumating ang tinitingnan ko talaga, number 1 yan. Pag nakita ko yung area na ako naglalagay, kahit hindi ko inform sa management, kasi that is my task, para makita ko ano ba yung pwedeng maging safety sa area na to, paano na yung mapipreserve yung mga information. Hindi na kailangan pa gagawin ganyan, do it unless meron kang babaguhin na mga policy, may idadalag yan. Pero when it comes to security matter, mas matatas tayo sa kanila kasi yun ang ating forte, diba? So nung nangyari, sabi ko, sige sir, meron po pandemic pa that time. Siyempre, ang hirap nun dahil puro lang kami, puro tawag lang, ganyan. Bigyan kita ng 3 days, bigyan mo ako. Imagine mo, 2 years ang hinihingi sa akin na in-out. Could you imagine mo yung 2 years? O ngayon, sabi ko, sige sir, bigyan kita ng 3 days, pasa mo sa akin, ipahatid mo sa akin. Give me sir 30 minutes. Nagulat sila, 30 minutes, kaya mo yun, during 2 years. Ako kasi nakaprogram na, sa computer ko, nakasave na lahat yung mga in-out ng stock. I-print ko na lang. Siguro may 30 minutes, saglit lang yun. Diba? So after nun, sure ka, napapadala mo sa amin yan? Yes sir. Give me 30 minutes. Pinatid ko sa kanila, sa head office sa Makati. So, ganoon. Kasi alam mo, hindi natin mabubulga ka na lang. Yun nga pala, dapat handa. Laging naka-prepare dapat ang mga security when it comes to record. Diyan tayo dapat maging matalas kasi diyan tayo binabayaran. Di ba? Yung mga pakikipag-coordinate, ano na yan ano na lang yan, sangkap na lang kumbaga sa trabaho natin. Ang pinaka-the best natin gawin, paano tayo mag-preserve ng mga record, ng mga information by means of logbook. Kaya lagi nating tandaan, hanapin natin ano yung pwedeng gawin, ma-record. Kami sa amin sa detachment, like kung sinasabi, ang dami naming logbook. Kaya mga guard, minsan, ano ba naman to sir? Pagkadadami, record pa rin dito. Kasi siyempre sa logbook, isusulat nila yan. Paano pag natapos na? Minsan buwan lang ang logbook sa amin, tapos na. Hanapin mo, hiningi ka 1 year na after. Gilapin mo sa tapos yung mga logbook, hindi pa naaayos minsan yung mga tagging. Ang ginagawa pag importante yan, meron kaming information logbook na lahat ng mahalaga, nire-record na sa logbook, binabato pa yan sa base namin, sinusulat namin sa information yan, para pag naghingi ang management, automatic andoon. Diba? So, mga contractor, yan, may mga kami, may mga agenda kami dyan sa mga logbook na dapat nakalagay yan. Hindi pwedeng wala. So, napakahalaga po ng mga record. Kaya huwag natin take for granted. Minsan may mga regard pa ako na-handle, hindi marunong mag-logbook. Well, anyway, okay, given. Kasi siyempre, kailangan ng hanap buhay. Huwag natin tingnan yung problema. Ano yung pwede kong solution sa mga guard at hindi marunong mag-logbook? Turuan natin. Ang simple, di ba? Kasi hanapin mo yung problema, problema na nga make a solution. Kasi yung iba ganyan. Pinaka hindi marunong, ako minsan nasasadaan, ano ba naman ito, hindi marunong mag-logbook, sa isip ko lang.